Okay, so isang magandang umaga po sa ating lahat, mga kabiyaya. Good morning, Pastor. Pastor. Good morning. Good morning sa lahat ng biyaya. Okay, isang magandang umaga po sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. At pati ang ating mga kababayan sa iba't ibang bansa, no? Day 4 na po ng ating simbang madaling araw, no? Simbang gabi. Simbang madaling araw ng alas 5 at simbang gabi sa YouTube. Day 4 na po tayo ngayon, ano? At ang tanong kasi dito, no, ang ating topic ay sino si Santa Claus? At nasa day 4 na po tayo. Ating the true exact date of Christmas yung susunod tomorrow. Tapos 23 yung should we celebrate Christmas, and the true message of Christmas on 24. So again, palakpakan natin mga sarili natin. Malapit na tayong makumpleto ang ating simbang gabi. Yeah! Jesus! Matusupad na yung mga wish nyo, no? Ay, Diyos ko. Yan, tinuro sa atin nun eh. Mga kapatid, no, yung simbang gabi natin na to, katuwaan lang naman po natin to eh. Hindi naman po ito masyadong natin dapat dibdibin. Kung nasasabi man natin ng Pasko ay pagano, ay ano po ito? Ito ay bahagi lang talaga ng totoong pag-aaral. Pero we are not condemning people na nagse-celebrate ng Christmas. Hindi naman ganun. Okay, so teka lang po Okay, so ang ating next dito, ayan, Christmas tree. Kahapon, pinag-usapan natin yung Christmas tree. Ipagpaumanin po ninyo kung di maayos ang audio kahapon. Marami po mga technicalities po talaga. Since first time ko pong ginawa ito na mag-Google Meet na mag-live. So, marami pong pasikot-sikot. It takes trial and error bago ko makuha. Pero ngayon kahit paano nakukuha ko na siya. Okay, Christmas tree mga kapatid. Magkakaroon tayo ng reaction video. Yung mga nasa Google Meet po, no, hindi nyo maririnig yung sounds, pero maririnig yung sounds na to sa Facebook nyo na lang habang nagpe-Facebook kayo. Pero dito sa Google Meet, hindi nyo maririnig to. No? Review lang tayo, no, yung Christmas tree pala na to, at alam naman natin na pinag-usapan natin na bago pa dumating si Kristo, meron ng tinatawag talaga na winter festival ng ang buong mundo ay yung mga pagano. Bago pa dumating si Kristo, yung mga nasa northern part of Europe, meron silang tinatawag na pinagdiriwang na Yuletide or Yule, o yung yung winter festival. At isa nga sa mga customs na ito na nagre-range from December 21 to 25, meron na ho talaga. Actually, alam naman natin na walang sinasabi ang Biblia kung anong eksaktong kapanganakan ni Kristo. Kasi ang mahalaga kasi sa Bible, tinuturo ng Bible, ipinanganak si Kristo. At saka yung mga unang mga unang apostol, never din nilang sineselebrate ang birthday ni Jesus Christ. Wala po sa Bible po yun. Katunayan, mas sineselebrate ng mga apostol, o lalo specifically si Pablo at mga hentil na unang churches nung araw, ay talaga, mas sineselebrate na yung kamatayan ni Kristo kaysa doon sa kapanganakan. Kasi ang kamatayan ang importante doon sa buhay ni Kristo naman hindi naman yung kapanganakan eh. Bagamat maraming nag-celebrate na anghel nung pinanganak si Christ, pero more on ho talaga na sineselebrate ang kamatayan ni Kristo, since this is the message of our salvation. Ngayon, ang problema kasi nung nagkaroon ng tinatawag na Roman Catholic at
Yun po yung ating pag-uusapan ngayon, ano. Pero maganda siguro, may magandang paliwanag dito, no? Magkakaroon tayo ng reaction video muna. Okay. Wait lang. Magkakaroon tayo ng reaction video. Ito po ay kay Learning Express 101. Mag-subscribe po kayo sa kanya. Galing siya sa mga iba't ibang mga paliwanag regarding dun sa ano rin, sa ibang theology ng konti. Okay, panoorin na natin to. Wala naman tayong naantay na. No? Panoorin na po natin to. Noong unang panahon sa Northern Europe, ang Yule ay ginaganap tuwing winter solstice. Ito ay sa December 21 hanggang December 25. Mahalagang malaman na kapag winter solstice, mas mahaba ang gabi kumpara sa araw. Ngayon, Okay, so totoo po yun mga kapatid, no, na napapansin niyo ho ba na tuwing mag-December 16 to 21 hanggang to 25, mahaba ho talaga yung gabi. Totoo yung sinasabi niya. So, nararanasan po natin yan. May scientific explanation naman po dyan. So, ano yung sinasabi niya na bakit mahaba ang gabi? Anong connect dito sa Pasko, sa Winter Festival? Pagpatuloy po natin. dahil maagang nagdidilim ang paligid, ang mga tao ay kumukuha ng isang dambuhalang punong kahoy. Sisilaban nila ito upang ito ay magbigay ng liwanag at init para sa lahat. Ang apoy ng punong kahoy na ito ay kadalasang nagtatagal ng 12 araw. At sa loob ng 12 days na ito, ang mga tao ay magsasagawa ng tuloy-tuloy na pagdiriwang. So meron pa sila tinatawag na na 12 days. Parang yung natututunan natin na 12 days of Christmas, no. Hindi kaya ito kaya yun. Kasi nga gaya niyan, no, kaya sila nagsusunog ng puno kasi nga syempre winter ang lamig. Yung mga tao sa northern part ng Europe talaga nagyeyelo yung mga yan eh. Kumbaga sa kung nga naman natira sa isang nayo na puro yelo at nagsindi ka ng malaking puno at yung puno na yun ay sinunog mo, tawag dito, syempre, maiinitan ng iba. Kaya masaya nga naman sa kanila kapag naiinitan. Kung tayo mga Pilipino, masaya-masaya tayo kapag malamig dahil sanay tayo sa init. Sila naman, masaya-masaya sila kapag mainit dahil sanay sila sa lamig. No? Parang umay na sila sa lamig. So pagpatuloy natin kung ano yung connect nito sa pagan. Sinasabing ginagawa nila ito upang mapanatiling gising ang mga tao sa napakalamig na gabi ng winter solstice. Ngayon mga ka-LE, ang 12-day celebration na ito ay ang pinagmulan ng 12 days of Christmas na alam natin ngayon. Yun. Dahil mahaba ang gabi at napakadilim ng paligid, ang labas ng kanilang mga bahay ay nilalagyan nila ng mga sulo at mga kandila. Sulo at kandila daw. So nilalagay yung mga bahay daw nila. Kasi nga malamig. Yun ang purpose. So ano connect nito doon? Upang maging maliwanag ang kapaligiran at ang daanan. Mga ka-LE, ito naman ang pinagmulan ng Christmas light na alam natin ngayon. Bukod sa Pala yun, Doon pala yun. Kaya pala may mga Christmas light na nung panahon pa ng mga pagano, hindi naman Christmas light ang tawag nila dyan eh. Ang mga ilaw yan, pailaw. Kasi nga malamig, kailangan nila ng mga warm, mainit sa labas ng village nila. So ipagpatuloy po natin, no, yun pala yung origin nun. paglalagay ng kandila upang lumiwanag ang paligid. Ang mga tao ay nagdadala rin ng evergreen tree sa loob ng kanilang mga tahanan. Ito naman ang pinagmula ng Christmas tree na alam na natin ngayon. Ngayon mga ka-LE, mahalagang malaman na ang pagpapasok ng evergreen tree sa loob ng bahay noong mga panahong iyon ay sumisimbolo sa pagpasok ng kanilang Diyos sa loob ng kanilang tahanan. So part of worship talaga nila yung maglagay ng puno sa loob ng bahay. Tapos nilalagyan nila ng kandila kasi nga or parang fire sa loob para mainitan yung buong bahay mismo.
Yun ang magandang paliwanag doon. Pero may meaning din sa kanila yun na part of their ritual or their celebration or custom. Ito po ay bago pa dumating si Kristo, mga kapatid, bago pa magdumating yung totoong Mesaya, nangyari na to noon pa. Oo mga ka-LE, ang evergreen tree, ang pinagmula ng Christmas tree na alam natin ay sumisimbolo sa mga paganong Diyos. Ito ang dahilan kung bakit tuwing naglalagay tayo ng Christmas tree sa bahay natin, para tayong nagtatayo ng altar. Hindi ba't bago natin ilagay ang Christmas tree, nililinis at pinapaganda muna natin ang tatayuan nito? Pagkatapos, kapag maayos na ang lahat, saka tayo maglalagay ng mga regalo sa paanan ng punong ito. Hindi ba't parang kagaya ito ng pag-aalay sa isang altar? Sa kanila, paglalagay daw ng ano yun, may meaning sa kanila yun na pag naglalagay daw ng gift sa isang Diyos-Diyosan, o edi parang paglalagay daw sa altar. Ayon sa content na to, pagpatuloy natin. Naniniwala ang mga tao noon na habang sila ay nagsasaya at nagpapakalasing sa loob ng kanilang mga tahanan, ang Diyos na si Odin ay lumilipad sa langit tuwing gabi upang Okay, itong si Odin, nabanggit natin to kahapon, di ba? Diyos to ng mga ng mga pagano eh. Tuwing winter solstice o yung winter festival na to, ito ay lumilipad, no? So parang parang yung sa panahon natin ngayon, si Santa Claus, 'di ba, tuwing December 25 lumilipad kasama yung mga reindeer. Di kaya dito kinuha yun Pagpatuloy po natin. bigyan ng swerte at pag-asa ang mga tao. Ngayon mga ka-LE, tandaan niyo ang bagay na yan dahil babalikan natin yan maya-maya lamang. Ngayon mga ka-LE, nagtataka siguro kayo kung paano napunta sa ating mga Kristiyano ang mga paganong tradisyong ito, no? Well mga ka-LE, napunta sa atin ang tradisyong ito dahil noong 313 AD, inilabas ni Emperor Constantine ang Edict of Milan. Ito Okay, so naikwento ko na to dati na yung paganong Romano, yung Roman Empire ay na-compromise, ginawang state religion yung Christianity sa pangunguna ni Constantine, na dating pinipersecute nila ang Christian, pero sa panahon ni Constantine nagkaroon ng transition o pagbabago sa buong imperyo ng Roma sa buong mundo. Kasi nung panahon na yun ng Roman Empire, sakop niya ang buong mundo. So one world government to, mga kapatid. Lahat ng bansa ay under ng Roman sa panahon na ito. Kaya kung ano man yung kultura ng Romano at ano man yung religion din ng Romano, ay dapat sundin ng buong mundo yun. Ayon sa Roman Empire. At nataon nga lang na ang Roman Emperor si Constantine ay naging Kristiyano. Bagamat questionable ang kanyang conversion bilang Christian. So mahabang story ho ito na ipaliwanag ko ito dati. So ito yung date na yon, 313 AD, na nag-utos siya na sa buong Roman Empire na tangkilikin niya yung Christianity. So, magbibigay siya ng mga gantimpala, kagaya ng mga robes o mga ginto, sino man yung tatangkilik sa Kristiyano. So, talagang mandatory na mula ngayong Kristiyano na tayo, hindi na tayo pagano. So, yun po yung nangyari. So, pagpatuloy po natin. ay isang kautusan na tumatanggap sa pagpasok ng Kristyanismo sa Roman Empire. At makalipas ang 10 taon matapos ipasa ang kautosang ito, ang Kristyanismo na ang itinalaga bilang opisyal na relihiyon ng imperyo. Yun. Matapos ito, mabilis na kumalat ang Kristyanismo sa Europa. At dahil ito na ang relihiyong aprobado ng pamahalaan, unti-unting pinagbawal ng simbahan ang mga paganong gawain at tradisyon na nakasanayan na ng mga tao. Isa na rito yung mga winter festivals na pinag-usapan natin kanina, yung Saturnalia sa Rome at Yule Festival sa Northern Europe. Okay, yung Saturnalia pala, ito yung winter festival ng Rome. So wag tayo malilito nun. Yung Yule naman buong mundo yon, pagan winter festival yon. Yung Saturnalia pala
Yun ang unang tawag sa Pasko sa mga paganong Romano. Okay? So tinan nyo, no? Old pagan, ancient, ang tawag Yule. Excuse me. Kapag Yuletide season, kaya nga nababanggit yung Yuletide season eh. Di natin alam na yung Yuletide season pala, yung pala ang tawag doon sa pagan winter festival ng araw. 'Di ba? So yun po yun. After nun, nung dumating ang Roman Empire, nakilala naman ang Pasko sa pangalang Saturnalia. Okay? So ipagpatuloy po natin, nung na-convert na sa Christianity ang Rome, actually, nung una talaga, pinipilit talaga ng simbahan na iwanan na ang pagiging pagano. Kasi nga, si Constantine talaga, purong Kristiyano talaga ang tinuturo niya. Ayaw niya na ng pagan. Tinalikuran niya na yon. So, ito yung istorya na yun. No? Ipagpatuloy po natin. Na ginaganap tuwing December 21 hanggang December 25. Ngayon mga ka-LE, nahirapan ang mga Europeans na mag-adjust sa Christian faith. Hindi nila gustong bitawan ang mga tradisyon na nakasanayan na nila. Dahil dito, hindi nagtagumpay ang simbahan na ipagbawal ang paganong tradisyon ng Pasko. Dahil ayaw ng mga taong isuko ang kanilang Pasko, hindi na ito ipinagbawal ng simbahan. Sa halip na pigilan ang mga tao na ipagdiwang ang winter solstice, hiniram na lang ng simbahan ang mga paganong tradisyong ito. Ganito ang nangyari noon mga Yun pala yun. So, yung customs ng mga pagano, dahil hindi nga maiwan-iwan ng mga Romano yung pagiging pagano, inilipat, minix, no? Mixture, wherein fit na fit sa Christianity kasi. So, ipagpatuloy po natin. LE. Pinayagan ng Catholic Church ang pagdiriwang ng winter solstice o Pasko, basta't kikilalanin ng publiko na ang pagdiriwang na ito ay para na kay Hesukristo. Nako, yun pala yun. So, ang nangyari pala dyan, ayaw kasi, di ba, ni Constantine, ayaw ng Roman Empire. Lalo na ng panahon ni Constantine. Nung pagkamatay ni Constantine, ang nangyari, sabi ng Roman Empire, sige, basta kikilalanin nyo na imbis na yung Saturnalia o yung Diyos nyong si yung Sun God o si Mitra, so Mitraism, ibig sabihin ng kikilalanin nyo, dapat si Jesus na. Ganun na compromise ang yung ganun ang ginawa ng Romanong Katoliko nung araw, grabe, na nagkaroon na ng kompromiso. Kaya yung mga idea ng pagano naalipat sa nahaluan, either na ang pagano ba ay na-Christianize o yung Christian ba ay naging pagano. Pero ang totoo niya mga kapatid, ang pagano po ay naging Kristiyano. Hindi po nahaluan ng Kristiyano kasi ever since ang original talaga ay pagano, hinaluan na ng Kristyanismo. So ipagpatuloy po natin Dahil walang nakakaalam kung kailan isinilang si Jesus Christ, ang December 25, ang araw ng kapanganakan ng Diyos ng araw na si Mitra, ay hiniram na lang ng simbahan at itinalaga bilang araw ng kapanganakan ni Jesus. Ito ang dahilan kung bakit itinuturo sa atin na December 25 ang kapanganakan ni Jesus Christ, kahit maraming historical facts ang nagsasabi na hindi siya sa December isinilang. Ang tradisyon naman ng pamimigay ng regalo at pera tuwing Saturnalia ay hiniram din ng simbahan at ginawang tradisyon ng pagbibigayan. Ito ang dahilan mga ka-LE kung bakit tayo nagbibigay ng aginaldo at regalo sa mga mahal nating tuwing Pasko. Yun alam niyo na to, pinag-usapan na natin to kahapon. Practices din talaga yan ng mga pag-pagan. Ang evergreen tree naman ng mga Norse ay hiniram din ng simbahan. Upang ma-convert ang tradisyong ito sa Christianity, ang tuktok ng punong ito ay nilagyan nila ng krus, ang pinakamahalagang simbolo ng Kristyanismo. Ito naman ang dahilan kung bakit meron tayong Christmas tree na dinidisenyuhan tuwing Pasko. Pero mga ka-LE, sa panahon natin ngayon, hindi na cross ang nilalagay natin sa tuktok ng ating mga Christmas tree, hindi ba? Alam niyo kung bakit?
Ang krus kasi ay sumisimbolo sa kamatayan ni Jesus, pero ang Pasko ay pagdiriwang ng kanyang kapanganakan. Dahil dito, star na lang ang ating inilalagay sa tuktok ng ating mga Christmas tree bilang simbolo ng Star of Bethlehem. Oh, di ba? Yung pala yun. Lupit ah. Ngayon mga ka-LE, kung ang mga tradisyon natin tuwing Pasko ay nanggaling pala sa mga paganong tradisyong ito, saan naman kaya nagmula ang karakter ni Santa Claus? Okay, so dito na tayo sa topic natin na kay Santa Claus. Bigyan ko na kayo ng idea. Well mga ka-LE, ang persona ni Santa Claus ay hango sa katauhan ni Saint Nicholas. Siya ay kilala bilang isang mabuting tao na laging nagbibigay sa mahihirap at mga bata. Ngayon mga ka-LE, ang kwento ng paglipad ni Santa Claus tuwing gabi ay hango sa Diyos na si Odin. Siya ang pagan god ng mga Norse. Sabi ko na nga ba, connected to eh. Ito mga kapatid, ngayon ko lang ito pinapanood. Hindi ko pa napapanood tong part na to eh. Sabi ko na nga ba, connected yan sa another pagan na si Odin. Kasi nga si Odin kilalang pagan yan. Pagan god yan ng Rome. Pagpatuloy po natin. Na pinaniniwala ang lumilipad sa himpapawid tuwing gabi ng winter solstice upang magbigay ng swerte at pag-asa sa mga tao. Okay, may palatastas pa. So, yung pala yun, kakanta-kanta pa tayo, di ba, na kung sino si Santa Claus ang tanong sa akin. Inakanta-kanta natin yun. Pero dito pala yung origin yun. Meron part dun eh. Pakinggan mo, bunso, upang malaman mo sa Santa Claus ay laging naririto. Pinagmamasdan lamang ang ugali nyo. Pagkat mahal niya kayo. Kaya yun, nagiging ang symbol ng Christmas na da-divert kay Santa Claus imbis na kay Jesus. So yun po yung nangyayari. So tingnan pa natin yung malagim na pag pinagmulan nitong si Santa Claus, no? Ang mga pagganong kasanayan na pinag-ugatan ng Christmas tradition na alam na natin ngayon. Ngayon mga ka-LE, gusto ko lang sabihin na hindi namin ginawa ang video na ito para sirain ang Pasko o alisin ang Christmas spirit sa sinuman. Okay, so sige, hanggang dyan na lang tayo kasi yung dulo niyan Ang mahalaga rito, no, nabanggit na si Santa Claus, di ba? So, since si Santa Claus ang ating topic ngayon, alamin natin to, no, saan ba nagmula to. Ito mga kapatid, walang condemnation dito, katuwaan lang natin magsimbang madaling araw, tsaka katuwaan lang talaga natin na mag-aral din. Tsaka may sense naman kasi nag-aaral naman tayo ng salita ng Diyos din eh. Okay, so dito tayo, no. Sabi kasi dito, ayon sa Google, no, the character of Santa Claus is considered to be a combination of pagan and Christian influences. Includes the tradition of Yule and Saturnalia. So yung Yule po, pagan na Christmas, ay yung Saturnalia naman ay Roman pagan Christmas. At sa Catholic naman, o hanggang sa panahon natin ngayon, yung Christmas. So, iisa sila ng itsura. So, sabi dito na, the God of Odin and the generous Saint Nicholas. So, Saint Nicholas pala ang totoong name ni Santa Claus, sabi kanina. Sabi dito na, the name Santa Claus comes from the Dutch name Sinterklaas. Doon pala kinuha yun. Kasi nga, islang. Pero sa Dutch naman, ito ay Sinterklaas or bandang huli, naging Santa Claus. Santa Claus or Saint Nicholas or Santa Claus. Palating dito sa mga Pilipino, Santa Claus. Ayun, sa mga Pilipino, Santa Claus. Okay, who was the priest in 28 AD who helped the poor and unprivileged? So, si Saint Nicholas pala, no, ay santo. Some say that the modern image of Santa Claus is influenced by the rain dress character of Coca-Cola.
So nagkaroon ng evolve, no, from Odin o na lumilipad na Diyos, naging Santa Claus. Tapos yung Santa Claus nitong late 1930s, nakilala si Santa Claus na isang commercial sa Coca-Cola. Yun pala yun. Kaya kulay pula yun na yung naging damit niya. Na-develop. The 9th century, poem Night Before Christmas helped popularize the character. And before the poem, Santa was a short, skinny, green-clad character with a long white who had magical powers. Doon pala yun. So, yun na yun. Some Christians believe that Santa Claus distract the true focus of Christmas, which is the birth of Christ. So, marami palang mga Kristiyano din na kagaya ko rin, naniniwala na si Santa Claus, dinadivert lang yung kapanganakan ni Jesus. Tsaka parang yung Santa, parang palit-palitan mo lang to ng letter, parang Satan, Satan. Parang Satan. Tinawag din na actually kaya connected din si Satan kay Santa Claus kasi nga merong mga tawag sa kanila ay Nicholas, 'di ba? 'Di ba Saint Nicholas or matandang Nicholas or Old Nick. Minsan tinatawag din siya ng mga Dutch na Old Nick. And unfortunately, kung i-google mo ang Old Nick, ang sabi rito, pag Old Nick is an informal, humorous term for the devil or Satan. Patay tayo dyan. Si Satanas pala yun. Kaya pala kulay pula. Old Nick or Nicholas para sa kanila. Sabi rito, the historical figure of Saint Nicholas is the root of Santa Claus. Saint Nicholas was a bishop of 14th century who has known a generosity of kindness. Nung una, dineklara tong santo, pero bandang huli, noong 1950s, ang alam ko, dineklara ni Pope John Paul na hindi santo si Saint Nicholas, kundi ito daw ay myth. Contradict na. Alam ko meron na mga kapatid ang alam ko kasi, si Santa Claus ay tinanggal ang pagiging santo ng panahon ni Pope John Paul. Hindi ko malaman kung saan article po yun. Pero merong ganun na. Hindi ako sigurado pero merong ganun na natanggal siya pagiging santo. And speaking of saints mga kapatid, bigyan ko kayo ng idea. Basa tayo, sa 9:35. Okay. Alam nyo ba na meron akong libro uli, kagaya ng sinasabi ko na Babylon Mystery Religion. Bakit may mga santo-santo ang Roman Catholic? At saka ang dami, with the different occupation ba? So basahin po natin ito sa yung mga santo na to. Basically, sabi dito in addition to the prayers and devotions that directed to Mary, wait lang. Roman Catholics also honor, pray to the various saints. Bakit ba nananalangin sila sa mga santo? And speaking of santo, since naging santo si Saint Nicholas or si Santa Claus, tapos ang kanyang function bilang santo ay giving or gift of giving. Dito natin malalaman kung bakit. Saan pinag-uugatan to, Sabi, these saints according to Catholic positions are martyrs or other notable people of the church who have died and from the popes pronounced saints. So, sa mata ng Romano Katoliko mismo, mga Roman Catholics, ino-honor nila at nananalangin pa nga sila doon sa mga santo na to. Nagpipray pa sila, Halimbawa, manalangin ka kay Saint Peregrine, para pagalingin ang iyong cancer, di ba? O manalangin ka kay gantong santo. Saan nila pinagkukuha kaya yan, na manalangin? Una, kung tatanungin nyo ang Bible, wala ho sa Bible po niya. Never na dinasalan po ang mga santo. Never. At kahit nga mga anghel, katunayan si John, nung sasambahin niya ang anghel sa Book of Revelation, sabi ng anghel, huwag niyo ako sambahin, ang Diyos ang iyong sambahin. Siya ang inyong paglingkuran.
Nasa Revelation po yun. Nagpapatunay na Diyos lang talaga ang sinasamba at pinapanalanginan. Pero ito, no, sila mga saints, no? According to Catholic positions, yun nga, sila yung mga namatay, nagkaroon ng beatification, at ginawang santo. Ayon sa tao, ginawa nilang santo. O kagaya dito sa atin sa Pilipinas, sino ba santo sa atin? Example, si Pedro Calunsod. Ewan ko paano naging santo yun, ano? Sino pa ba si San Lorenzo Ruiz? Di ba? So, paano nangyari yun, ano? In many minds, the word saint refers only to the person who attained a special degree of holiness. Ang saint daw sa kanila ay special degree of holiness, ang kabanalan, ayon sa works niya nung nabubuhay pa. And only very unique follower of Christ, yun daw yun. Kailangan follower of Christ siya. Pangalawa, namuhay sa kabanalan. Pangatlo, kailangan ang santo patay na. Kasi hindi naman pwedeng maging santo sa kanila ang isang santo kung buhay pa. Pero sabi rito, no, but according to the Bible, all true Christians were saints, even those who had a sadly lack of spiritual maturity or knowledge. Ang tinuturo ng Biblia naman, lahat ng mga Kristiyano ay santo. Kasama tayo sa santo or saints. So, anong pagkakaiba? Sa kanila, marami mga requirements para maging santo. Pero ayon sa Biblia, kanya sa Ephesians chapter 1, NIV. Sabi dito, no, kagaya nito, Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God. Sabi dito, no, to the saints in Ephesus, the faithful in Christ Jesus. Kaya sila na tinawag na saints in Ephesus kasi sila yung faithful in Christ Jesus. Ang pagiging santo pala ay kapag nanampalataya ka lang kay Kristo, that's it. Pansit, wala nang mga kwitis-kwitis, wala nang pausok, wala nang mga kung ano-ano. Okay, continue natin yung binabasa natin, ano. Okay, saints, it should be noticed, were living people, not who had died. Mga buhay, hindi pa nga patay, pero sa mga Katoliko, mga patay. Sabi rito, no, if we want a saint to pray for us, it must be a living person. But if we try to commune with people have died, what else but is form of spiritism? Tignan nyo, no, mananalangin ka dapat, pwede ka naman humingi ng prayer doon sa mga buhay, sa mga santo, sa mga Kristiyano, pwede naman yun. Ang bagamat malaki ang pabor din ng Diyos sa atin, okay lang naman yung panalanginan sa mga buhay, pero sa Katoliko kailangan patay. Kaya nga lang, parang question ng librong ito, kapag tayo nanalangin sa mga patay na tao, hindi kaya yun ay tinatawag na spiritism or sa madaling salita, prayers for the dead. Yun, delikado yun. Ngayon, saan galing ba yun? Yung mga santo na to. Kasi, sabi dito, no, nowhere do the scriptures that living can be blessed or benefit by prayers through or those who already died. Instead, many ways, the Catholic doctrines regarding saints were similar to the old pagan ideas regarding gods. So, yung idea ng Catholic na saints ay galing pala ito sa idea sa mga pagan na gods, so yung mga Diyos. Kung mapapansin nyo, di ba, sa iba't ibang bansa ng mga pagan, kagaya halimbawa sa Japan, karamihan dyan mga pagan, meron silang Diyos ng kabundukan, Diyos ng araw, Diyos ng ano ba? Di ba? Napapanood natin sa mga anime yan, no? Diyos ng hangin, Diyos ng apoy, di ba? Diyos ng kabundukan. So, sabi rito, no, yun po yung Diyos. So, looking back again to the mother of false religion, Babylon, we find that people pray to an honored a plurality of gods. Maraming mga Diyos. Ang mga old Babylonian o yung origin ng pagan,
In fact, Babylonian system developed until they had 5,000 gods and goddesses. Diyos ko, maraming mga Diyos pala yung mga pagano. 'Di ba merong napapanood nyo sa mga pelikula, halimbawa si Thor, kilala niyo si Thor. May martilyo, 'di ba? May hawak siyang martilyo. Kinuha yan sa God na si Thor, na God of Thunder. So tinan nyo na merong Diyos ng ganito, meron Diyos ng ganyan. Bagamat sa atin, naniniwala tayo sa iisang Diyos, pero sa pagan, meron Diyos ng ganito, Diyos ng ganyan, Diyos ng lugar ng ganito. So, yun po yung origin. Inasmuch that the same way of Catholics believe concerning their saints, pareho din daw sa Catholic yung mga santo nila. That the Babylonian believed that their gods had one time been living heroes on earth, o yung mga gods na daw na ito ay minsan daw nabuhay sa daigdig bilang bayani. Meron ding mga designated occupation po yan. There was a God for this problem, and there were gods for occupation, a God for this and God for that. Merong Diyos ng sa mga gantong problema, no? Kung gusto mo, may problema ka sa pera, o lumapit ka kay sa Diyos ng ganito. Kung may problema ka kay ganito, sa Diyos ng pag-ibig, lumapit ka sa ganito. Meron namang sa trabaho, kung Diyos ng karpintero, eto. Diyos ng mangingisda, eto. Ganun sila, yung mga pagan. So, pareho din yata kaya nang nangyayari sa Catholic, diba? Tingnan nyo, no? Tingnan mo yung mga santo nila, grabe, ang dami nito. O yan, listahan. Merong, kung gusto mo ng magaling mag-actor, si Saint Genesius. O, diba? August 25. Dami niya, no? Bookseller, si Saint John of God, March 8. Meron pa, no? Nakakatuwa to. Lakihan ko nga. No? Merong si Saint Hadrian ng mga butchers o yung mga pumapatay ng hayop. Meron pa rito cab drivers, Saint Fiers. Ang dami nito. Saint John Bosco, editors, January 31. Marami to, makakilala. Saint Luke, o painter. Saint Gemma, o pharmacist. So, ganun siya. Saint Matthew, tax collector, September 21. Saint Catherine, Santa Barbara, December 4. Sino pa ba? Marami rin, no? Agay nito. Sa mga poor, eto, si Saint Nicholas. Kung gusto mo ng dito napasok sa Saint Nicholas sa mga mahihirap. Kaya kung mapapansin nyo, yung mga santo-santo na yan, agaya niya, no, si Our Lady of may sa mga lugar naman, no, si Our Lady of Fatima, mga ganun. Doon pinagkukuha to. Kapareho din ng mga pagan. Kung gusto mong tungkol sa mga bata, manalangin ka kay Saint Dominic. Okay? Kung gusto mong ipatnubayan ka ng Diyos na regarding do sa mga pagbaha-baha, manalangin ka kay Saint Columbian. O, 'di ba? Sino ba? O pag may sakit ka ng epilepsy tungkol sa nerves, manalangin ka kay Saint Vitus. Diba? Ganun siya. Arami. Sakit sa mata, Saint Lucy. Okay, skin disease, manalangin ka kay Saint Roche. Okay, so maliwanag na may mga patron sa ganto, patron ng ganyan. Doon po kinuha yun ng Catholic sa mga sa mga Diyos at goddesses, doon kinuha po yun. Kaya mapapansin nyo, no, may pag mga piyesta na may patron kay ganto, patron kay ganyan, di ba? Doon po nanggaling po yun. Kaya po si Saint Nicholas po ay isa sa mga santo na for different occupation. Okay. Okay, Saint Nicholas, beer drinker. Okay.
Mm. So, iyon po mga kapatid. Ganun din po balik tayo ngayon kay Santa Claus. Okay. So sabi dito, Saint Nicholas was a bishop in 4th century who was known as his generosity and kindness. He became patron of saint of children, sailors, and more, and associated with Christmas festival. So kilala siya. Ito yung picture niya. Oh. Yan. Si Saint Nicholas. Okay, so maliwanag na ano ang big idea natin. Si Santa Claus po talaga ay isang mythology lang. Hindi siya totoo. At dinadivert lang tayo ni Satanas regarding kay Santa Claus. Kaya nga, tinan nyo, no, isa sa pag binabanggit ang Christmas, sino unang pumapasok sa ating isip? Kasama dito si Santa Claus. Pero masikat pa rin si Jose Marichan, mga kapatid. No? Kasi si Santa Claus, December lang. Hindi gaya ni Jose Marichan, September pa lang, nakikilala na siya. De, joke lamang po. So maraming salamat po mga kapatid, no. Yun lang po yung ating pinag-aralan kay Santa Claus. Maliwanag na isa siyang santo ng Katoliko na naniniwala ako on 1950s tinanggal siya ni Pope John Paul. Di ako sigurado pero alam ko may nabasa akong ganun. Di ako sigurado doon na pero siya po ay santo o ang origin niya ay siya si Odin ayon sa pinanood natin. So mga gustong ng ganitong topic, no, panoorin nyo na lang to sa YouTube. Mga kapatid, itong live natin automatically na itong nadidelete at mapapanood nyo na lang ito mamaya sa YouTube. Sige po, pwede na hong magbati o mag-shoutout. Shoutout tayo, no, sa mga nag-chat. Okay, shoutout tayo mula sa simula, no, kay kapatid na Augusto Tarlac. Shoutout sa inyo. Kay Charito. Rosana Madrid. Yan ay shoutout po kay Oldarico Boro Reposo, Cleven Rico, kay Rodney Pergula, kay kapatid na Emilio Tugadi na nasa Australia po ngayon, Nestor Season, Emil Bautista Narvas. Shoutout po sa inyo, no, kay Adel Olaes Regacho at Gil Alonte, Renato Alguere Orajo, Renato Alegre, Jovan Samonte. Sino pa ba mga shoutout natin? Maribel Lineve or kay Ching Soquias, Dexter Darrell Baloran, Gerald Asarias, Emil Bautista Madrona, shoutout po sa inyo. Kay kapatid na Neng Parion. Okay, Del Araneta. Okay, so pwede nang bumati po yung nasa Google Meet natin. Wait lang po . Sige, type nyo lang po ang Charito sa baba. Okay, 10 seconds babati lang po. Wala po munang tanong, bati lang po. Kay Christopher Albento. Sige, Christopher Albento, pasok. Go ahead. Okay, shout out po sa lahat ng mga kapatiran po natin dyan, lalo sa pamilya ko, Albento family. Kay Ate Ana Linoy, at saka kay kay Sergio Ban, at saka kay Ate Rosie na masyadong hindi natutulog. Sige po. Salamat po, Pastor. Ay, Kuya Edwin. Okay, salamat po, Bunsoy, sa inyong pagbati. Next po, magbabati po ay si Girly Tunakaw. Sige po, pasok kapatid na Girly. Good morning, blessed morning, Pastor. Shout out sa mga pamilya ko sa Mindanao po. At sa iyo po, Pastor, thank you. At sa lahat po dito makinig, shout out and blessed morning, everyone. Salamat po. Salamat po. Okay. Ventilador yata yun. Okay. So, si
Type nyo lang po Charito, no? Okay, Lydia Lipana, pwede na po kayo magsalita. Go ahead po, bati lang po. Kung wala, ayaw. Sige, next. Si Edwin Katukayo. Edwin Cereales, go ahead. Pasok! Shout out po sa lahat mga kabiyaya. Mhm. An advance Merry Christmas po sa lahat. At sa inyo din, Pastor, shout paning Charito. Okay, salamat. Thank you po. Yan lang Okay. po. Okay, salamat po. Mabuti pa yung manok pati yung manok nagsha-shout out. Okay, so sino ba? Ayun. Meron pa tayong 5 minutes mga kapatid. Okay, si kapatid na Shona o Chona Sapungan, go ahead. Pasok! Pasok! Hello po. Opo, sige po. Shoutout po sa mga taga-Alabang. Shoutout po sa mga taga-Marinduque at sa inyo pong lahat dyan na nakikinig kay Pastor Edwin Francisco. At shoutout din po sa iyo, Pastor. Merry Christmas po sa lahat. Yun lang po. Thank you po. Okay, salamat po kapatid ng Shona. Salamat po sa inyong pagbati. Sige lang, pasok lang po tayo, no? Kay sino pa ba? Si Via Isguera, go ahead. Bati na po tayo. Charito po sa lahat. At sa mga kabisaya po, salamat po, Pastor Edwin. Sige po, salamat din po sa pagbati pong yan. Sige. Next! Teka, pwede ba ako magtawag ng ng hindi handa? Hindi, joke lang. Okay, so sige, no? Shoutout din sa mga tao dito sa sa Google Meet, si Raul C, Christopher Albento, Via Esguera, Annalyn Uy. Mga present din to sa Facebook eh. Lydia Lipana, Cleben Rico, Shona Sapungan, Annalyn Uy Martensen, tawa ng tawa si Annalyn, kapatid. Okay, si pangalan ito? Cyril Romero. Shoutout sa iyo, no? Madalas nagla-like to eh. Kay kapatid na Bobay o Bobay Akad, maraming salamat po. Sabi niya, wala akong marinig kasi muted na sa work ako, pero it's good to be here. Okay. Rosie Kayanong, shoutout sa iyo, no? Girly Tunakaw, Jennifer Bibat, Dulce Matias. Okay. So, dito naman tayo uli sa Facebook. Okay, multitask tayo. Del Araneta, nandito rin pala. Edwin Sabardesin, Rodney Bergula, Senay Dasago, maraming salamat po sa inyong pag-attend ngayong umaga. So, higit sa lahat po ng mga followers ko rito sa YouTube, sa Facebook, at sa mga umattend ngayon sa ating YouTube channel, ay sa ating Facebook Live, Sambang Madaling Araw. Maraming salamat po sa inyong pag-attend. Sige po, puputulin na po natin ang ating programa ngayon para ipagpatuloy po ang ating pag-aaral bukas. Maraming salamat po muli. At mahal na mahal ko po kayong lahat. Salamat, Pastor. Good morning. Charito sa lahat. Salamat po. Thank you all. Charito po sa lahat. Sa lahat. Ito po sa lahat. Bye. Merry Christmas. Maraming salamat po. So again, this is Edwin Francisco ng The Bride of Christ TV. Mahal na mahal ko po kayo, mga kapatid ko. See you tomorrow.